Itinago ko ang aking tunay na pagkatao bilang nag-iisang anak ng pinakamayamang bilyonaryo sa Maynila para magpanggap na isang inosenteng kasintahan sa babaeng si. Noong handa na akong ibunyag ang aking tunay na pagkatao, narinig ko ang malalapit niyang kaibigan na nagsasalita sa Pranses sa harap ko. Kailangan na niyang bumalik sa bahay para magpakasal. Paano na ang kanyang batang kasintahan? Hihiwalayan ba? Bahagyang inaalog ni, pangalan ng si, halimbawa, Elena, ang kanyang baso ng alak. Hindi ko siya hihiwalayan. Gustong-gusto ko siya, ngunit masyadong mahirap ang kanyang pamilya para ipakilala. Ang kasal ay para lang sa pamilya ko, siya ang tunay kong pag-ibig. Pagkatapos nito, itatago ko pa rin siya at aalagaan sa labas. Nag-usap sila ng walang pag-aalinlangan dahil akala nila na ako, na nagmula sa mahirap na pamilya, ay hindi nakakaintindi ng Pranses. Hindi ko sinabi sa kanila na naunawaan ko ang Pranses. Kaya habang nangangako siya ng pag-ibig sa akin, tinanggap na niya ang isang kasal na isinagawa ng kanyang pamilya. Nagpaalam ako na pupunta sa banyo, lumabas, at tinawagan ang aking pamilya. Ama, ina, nakapagdesisyon na ako. Handa na akong bumalik at magmana ng negosyo. Sa balita na sa wakas ay pumayag ang kanilang nag-iisang anak na lalaki, natuwa ang aking mga magulang. Iniisip ang aking kasintahan na itinago ko ang aking pagkatao para makilala, hindi nila maiwasang magtanong, isasama mo ba ang iyong kasintahan? Hindi, hihiwalayan ko na siya, malungkot kong sagot. Sa isang linggo, tatapusin ko ang lahat dito. Sinabi ko ang ilang mga salita at binaba ang telepono, isinilid ito at bumalik sa silid. Huminto ang ingay sa silid nang itulak ko ang pinto. Ngunit nagkunwari akong hindi napansin at dumiretso kay, pangalan ng si, halimbawa, Elena at umupo. Huminto siya sa pakikipag-usap at tumingin sa akin na nakaupo ng tahimik sa tabi niya. Pangalan mo, halimbawa, Miguel, sino ang tinawagan mo at ang tagal? Bago pa man ako makapagsalita, sumingit ang ibang boses. Walang mga Pranses sa silid, ngunit nagsalita siya sa Pranses. Ate, pangalan ng si, halimbawa, Elena, kailan kayo ikakasal ni, pangalan ng ibang lalaki, halimbawa, Ricardo. Sa tanong na ito, humigpit ang hawak ko sa aking baso ng alak. Pangalan ng si, halimbawa, Elena, pinanatili ang kanyang walang pakialam na ekspresyon, tumingin sa akin, at pagkatapos ay sinagot ang tanong sa Pranses, na pagdesisyonan na ng pamilya ang petsa, sa loob ng kalahating buwan. Ang lahat sa silid ay tumingin sa akin. Isa sa kanyang malalapit na kaibigan ang nagtanong, kung magpapakasal ka kay, pangalan ng ibang lalaki, halimbawa, Ricardo, paano na si, pangalan mo, halimbawa, Miguel. Hihiwalayan ba? Umiling si, pangalan ng si, halimbawa, Elena, uminom ng isang maliit na lagok ng alak, at pagkatapos ay nagpatuloy, ang kasal ay para lamang sa pamilya. Ang taong mahal ko ay si, pangalan mo, halimbawa, Miguel. Pagkasabi niya nito, sumabog sa tawanan ang buong silid. Umalingaw-ngaw ang mga pang-aasar sa paligid. Ate, pangalan ng si, halimbawa, Elena, bakit ka naglalaro ng inosenteng pag-ibig? Ang laki ng agwat sa katayuan tapos tapat ka sa kanya. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng lambing at matinding pagmamahal na hindi mawala, hindi nagsasalita, ngunit perpektong sinagot ang tanong. May isang tumingin sa kanyang masintahing hitsura at nagulat na bumulalas, mukhang tunay na pag-ibig ito, ngunit hindi ba talaga siya nakakaintindi ng Pranses? Tinanong lang ng isang tao, ngunit lahat ay tumawa. Si, pangalan mo, halimbawa, Miguel, ay mahirap. Saan siya kukuha ng pera para mag-aral ng wikang banyaga? Huwag kang mag-alala, siguradong hindi siya nakakaintindi. Ang mga panunuya ay umalingaw-ngaw sa aking mga tainga, walang nakapansin na ako ay humihingal. Ang kamay ko na maihawak na baso ng alak ay pumuti na. Hindi ko sinabi sa kanila na nakakaintindi ako ng Pranses. Dahil hindi ako isang mahirap na bata na walang pera, ngunit ang anak ng pinakamayamang bilyonaryo sa Maynila. Sa nakaraang taon, napakabuti ng pakikitungo sa akin ni, pangalan ng si, halimbawa, Elena, ngunit hindi niya ako ipinakilala sa kanyang pamilya. Sa simula, akala ko nag-aalala lang siya tungkol sa agwat sa katayuan namin. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya, apelyido ng si, halimbawa, De La Cruz, ay isang kilalang pamilya sa lungsod, halimbawa, Makati. Kaya nagplano akong ibunyag ang aking tunay na pagkatao. Ako ang anak ng isang bilyonaryo.
Dahil lamang sa ayaw kong mamuhay sa ilalim ng proteksyon ng aking mga magulang, nagpasya akong itago ang aking pagkatao at maging independyente. Sa hindi inaasahang pagkakataon, 3 araw na ang nakalilipas, nakakita ako ng pulang imbitasyon sa kasal sa kanyang opisina. Ang groom ay ang anak ng pamilya, apelyido ng ibang lalaki, halimbawa, Gutierrez, at ang bride ay pangalan ng halimbawa, Elena. Kaya habang nangangako siya ng pag-ibig sa akin, tinanggap na niya ang kasal na isinagawa ng kanyang pamilya. Habang inaaliw niya ako at tinatawag na mahal, abala siya sa paghahanda para sa pagpapakasal sa isang lalaking kapantay na tinanggap ng kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko hindi ko na kailangang magsalita pa. Mula ngayon, magpapakasal na siya at magmamana na ako ng negosyo. Pareho kaming may maliwanag na kinabukasan. Pagkatapos ng ilang round ng inumin, ang lahat ay nag-uusap ng masaya. Napagdesisyonan nilang umuwi dahil gabi na. Ako ang huling lumabas, ilang hakbang pa lang ang layo ko sa silid nang marinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa likuran. Ginoong, apelyido mo, halimbawa, Bautista. Nagulat ako, lumingon, at nakita na ang tumawag sa akin ay isang kasosyo na nagmamakaawa na makipagtulungan sa aking ama. Hindi ko maiwasang bumuntong hininga. Hindi ko gustong ibunyag ang aking pagkatao. Habang iniisip ko kung paano ko ito malalagpasan, isang babae na sumusunod kay, pangalan ng halimbawa, Elena, ang tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. Iyang mga mayayabang na iyan, Ginoo. Magkano ba ang pinagsamang damit ni, pangalan mo, halimbawa, Miguel? Hindi lalampas sa 300 piso. Paano siya magiging Ginoo? Ang pananalita na ito ay nagdulot ng tawaan. Hindi sila nagsasalita sa Pranses. Narinig ko ng malinaw ang lahat ng panunuya, ngunit hindi ko ito ipinahayag sa aking mukha. Sa halip, pangalan ng halimbawa, Elena, ay naging hindi komportable at malamig na tiningnan ang taong iyon bilang babala. Mukhang nakaramdam ang taong iyon ng kahihiyan at naging maingat, hindi nangahas na manunuya. Ang iba ay nakatanggap din ng babala sa kanyang mga mata, kaya unti-unti silang tumahimik at hindi sumunod sa amin. Sumunod ako kay, pangalan ng halimbawa, Elena, sa buong paglalakbay pa uwi. Walang isa sa amin ang nagsalita ng isang salita. Pagka-uwi niya at pagkatapos magpalit ng sapatos, bigla siyang nagsalita. Hindi ka nasasama sa mga ganitong pagtitipon. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ko. Kahit na pinalayas niya ako sa grupo ng kanyang mga kaibigan, hindi ko ito ipinahayag, ngunit sinabi, dahil ba napapahiya mo ako? Saglit siyang natigilan, balak sanang haplusin ang aking ulo, ngunit umiwas ako, kaya bumuntong hininga siya at ipinaliwanag. Ano bang iniisip mo? Ayokong masaktan ka lang. Magkaiba ang estado natin sa buhay, kaya palagi nating haharapin ang ganitong sitwasyon. Hindi ba ako pinipilit ng pamilya mo na magpakasal? Tumingin ako sa kanya, sinusubukang hanapin sa kanyang mga mata ang anumang bakas ng pagkapahiya. Ngunit kahit narinig ko ang salitang kasal, saglit lang siyang natigilan at mabilis na bumalik sa kanyang maamo na disposisyon. Pangalan mo, halimbawa, Miguel, kailangan mo lang malaman na ikaw ang taong mahal ko, at hahanap ako ng paraan para malutas ang iba pang mga problema. Kung hindi ako nagmasid ng mabuti, hindi ko talaga mapapansin na may kakaiba sa kanya. Pagkatapos magsalita, pumasok pangalan ng halimbawa, Elena, sa banyo. Tumingin ako sa kanyang likod na unti-unting nawala. Hindi ako nagsalita, ngunit sa puso ko, hindi ko maiwasang isipin na ang kanyang solusyon ay sundin ang kagustuhan ng pamilya na magpakasal sa isang tao at alagaan ang isa pa. Hindi kalayuan, isang abiso ng text message ang umalinggaw mula sa bedside table. Ito ang cellphone ni, pangalan ng halimbawa, Elena. Hindi niya kailanman itinago sa akin ang kanyang password. Madali kong nabuksan ang kanyang cellphone at binasa ang text message. Ito ay mula kay, pangalan ng ibang lalaki, halimbawa, Ricardo. Pangalan ng halimbawa, Elena, kailangan nating magkita bukas sa aming pamilya. Kung hindi ka mananatili sa akin ngayong gabi, maaaring malaman ng ating mga magulang na nagpapanggap tayong magpakasal. Alam kong mahal mo ang iyong kasintahan, ngunit kahit man lang sa ilang araw na ito, bigyan mo ako ng kaunting dignidad, ha? Kahit na mahinahon ang kanyang mga salita, nakita ko ang kanyang motibo. Una, gumamit siya ng dahilan ng magulang na manatili sa kanya. Pagkatapos nito, paano na?
Patuloy lang niyang gagamitin ang dahilan na ito para umakyat ng mas mataas. Gayunpaman, hindi na ito mahalaga sa akin. Nagpasya na akong umalis. Iniisip iyon, itinakda ko ang mensahe sa hindi nabasa at ibinalik ang cellphone. Ilang sandali ang lumipas, lumabas si, pangalan ng si, halimbawa, Elena, mula sa banyo pagkatapos maligo at kinuha ang kanyang cellphone para tingnan. Nang sumunod na segundo, tiningnan niya ako na may paumanhing hitsura. Pangalan mo, halimbawa, Miguel, bigla ang may nangyari sa kumpanya na kailangan kong pumunta. Hindi ako uwi ngayong gabi, magpahinga ka sa bahay, ha? Nagmadali siyang umalis, hindi napansin ang aking reaksyon, at hindi napansin na lagi ko siyang ihahatid sa pinto. Nagrereklamo na sana ay maglaan pa siya ng oras para sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko siya pinigilan, pinanonood ang kanyang likod na unti-unting lumalayo. Ding dong! Sa sandaling umalis si, pangalan ng si, halimbawa, Elena, nakatanggap din ako ng text message. Kung kailangan ko lang ng isang salita, lalapitan ka ni, pangalan ng si, halimbawa, Elena. Kapag nagpakasal tayo bukas, ano ka na? Isang kasintahang hindi maaaring ilantad sa araw. Ang mga salita ni, pangalan ng ibang lalaki, halimbawa, Ricardo, ay mahirap pakinggan, ngunit ang mas nakasasakit sa akin ay ang kutsilyo na ginamit para saktan ako ay ibinigay ng kasintahan ko na akala ko ay makakasama ko habang buhay. Hindi siguro alam ni, pangalan ng si, halimbawa, Elena, na kahit hindi ko nakita ang imbitasyon sa kasal, hindi rin maitatago sa akin ang kanyang kasal sa iba. Dahil pagkatapos kong matuklasan ang imbitasyon sa kasal, idinagdag ako ni, pangalan ng ibang lalaki, halimbawa, Ricardo, bilang kaibigan. Sa mga nagdaang araw, patuloy niya akong pinadalhan ng mga nakakapukaw na larawan. Ang mga larawan ni, pangalan ng si, halimbawa, Elena, at pangalan ng ibang lalaki, halimbawa, Ricardo, na sumusukat ng wedding dress, ang larawan na pumili sila ng mga diamond ring, at ang larawan na naghahanap ng wedding venue. Ang bawat larawan ay sumisira sa pagmamahal ko para kay, pangalan ng si, halimbawa, Elena. Nang gabing iyon, hindi umuwi si, pangalan ng si, halimbawa, Elena, at wala akong pakialam. Kinabukasan, paggising ko, dumiretso ako sa kumpanya para magsumite ng pagbibitiw. Natapos ko ang pamamaraan ng pagbibitiw sa araw na iyon. Sa panahon ng tanghalian, kumain kami ng aking mga kasamahan sa baba. Pagkarinig na natapos ko na ang pagbibitiw, hindi napigilan ng isang malapit na kasamahan ang pagbibiro. Kamakailan ay nanonood ako ng mga video tungkol sa mga kasamahan na bigla ang nagbitiw para magmana ng pag-aari. Mabilis kang nagbitiw, pangalan mo, halimbawa, Miguel. Hindi ka ba babalik para magmana ng pag-aari? Nagbiro lang ang aking kasamahan, ngunit bahagya akong tumango. Babalik ako para magmana ng pag-aari. Natigilan ang lahat sandali at pagkatapos ay tumawa ng malakas, tinuturing lang itong biro at hindi ito pinapansin. Umiti ako at hindi na nagpaliwanag pa. Pagkatapos kumain, inayos ko ang lahat ng aking pag-aari at inilagay sa isang kahon, pagkatapos ay niyakap ko ito pauwi. Pagka-uwi ko, nagkataong nasa bahay si, pangalan ng si, halimbawa, Elena. Medyo nagulat siya nang makita akong may hawak na kahon ng mga bagay-bagay. Nagbitiw ka? Tumango ako at niyakap ang kahon patungo sa silid, ngunit kumunot ang kanyang mga kilay at tinawag ako. Hindi ba gusto mo ang trabahong ito? Bakit ka bigla ang nagbitiw? Huminto ako, lumingon sa kanya, at nagpakawala ng ngiti. Dahil mayroon akong ibang trabaho na gustong gawin. Pagkarinig sa akin, hindi na nagtanong pa si, pangalan ng si, halimbawa, Elena, pero sinabi, kung masyadong nakakapagod ang trabaho, magpahinga ka sa bahay. Masakit para sa akin na makitang nagtatrabaho ka ng husto araw-araw. Pangalan mo, halimbawa, Miguel, kailangan mong malaman na kaya kitang buhayin. Umiling ako at sinabi ang bawat salita, hindi ako pag-aari ng kahit sino. Kinakailangan ng higit pang konteksto, halimbawa, ang eksaktong pangalan ng mga karakter, ang lungsod kung saan sila nakatira, upang gawing mas tiyak at culturally sensitive ang pagsasalin. Bukod pa rito, isinasaalang-alang ng muling pagsulat na ito ang mga pangunahing kaibahan sa kultura, tulad ng paraan ng mga Filipino sa pangkalahatan ay may paggalang, kaya ate kuya, para sa nakatatanda, at binibigyang diin ang pangalan ng pamilya. Iyang regalo na pinamimigay ng bilyonaryong anak sa kanyang lola
Iisa lang ang tunay na estatwa sa buong mundo at nasa kanila. Kaya peke yan. Sinasabi ko lang naman. Pagkasabi ko noon, biglang tumawa si pangalan ni Ricardo, halimbawa, Javi. Pati barkada ni pangalan ni Elena, halimbawa, Lie, sa likod, nagsimula ring tumawa ng walang pigil. Kung hindi mo alam, huwag kang magkunwaring marunong. Nakakahiya ka lang, sabi ng isa. Nga. Sino ng bilyonaryo ang magbibigay? Saan ka ba nakatira? Sa ilalim ng kama nila kaya nakita mo, dagdag pa ng isa. Baka akala niya dahil pareho silang Kwaresma, kaya pwede na siyang makipagkaibigan kay pangalan ng bilyonaryo, halimbawa, Don Quaresma. Tumindi ang tawanan hanggang sasawayin na sila ni pangalan ni Elena, halimbawa, Lie, na nakasimangot. Tiningnan niya ako at hinawakan ang kamay ko. Miguel, alam kong nagbabasa ka ng mga libro tungkol sa antiques lately, pero hindi ka matututo sa libro lang. Si Javi simula bata pa, pumupunta na sa mga auction at nag-aaral tungkol sa art, mas alam niya yan kaysa sayo. Walang masyadong harsh sa mga salita niya, pero halata namang mali ako sa tingin niya. Umiti lang ako ng bahagya at hindi na nagsalita. Sa huli, binayaran ni pangalan ni Ricardo, halimbawa, Javi, ang estatwa sa halagang 1 bilyong piso. Habang nag-swipe siya ng card, napangiti ako. Siguro malalaman din ni Lola, apelyido ni Elena, halimbawa, De La Cruz, na peke ang regalo niya na binili sa halagang 1 bilyon, ano kaya ang iisipin niya? Hindi ko na pinigilan, wala na rin akong pakialam. Tumayo ako at nagpaalam na pupunta muna sa restroom. Pagkatapos kong maghugas ng kamay, may narinig akong pamilyar na boses sa likod. Miguel Quaresma, akala ko ba malinaw na sayo? Ang kapal pa rin ang mukha mo para magpakita rito. Gusto mo talagang maging kabit? Ang boses niya, manipis at nakakairita, iba sa tono niya kanina na parang ang bait-bait niya. Dahan-dahan akong lumingon para tignan siya. Javi, sana malinaw sayo, 5 taon na tayong magkasama ni Lia, kaya hindi ako ang kabit dito. Pagkasabi ko noon, balak ko na siyang lampasan, pero hindi pa rin siya nagpatinag, tumawa pa rin siya ng nakakainsulto. 5 taon na kayo. Pero hindi ka pinakasalan? Hindi mo ba iniisip kung bakit? Ako ang tagapagmana ng mga Gutierrez. Siya ang tagapagmana ng mga De La Cruz. Pantay kami. Ikaw. Isang sugaro na tatay, isang nanay na may sakit. Ano nang may bibigay mo kay Lee? Anong laban mo sa min? Natigilan ako. Gawa-gawa ko lang iyan tungkol sa pamilya ko, pero bakit alam ni Lee iyon? Hindi ko maiwasang mapatawa sa sarili ko. Kung totoo yon, siguro nga mas masasaktan ako na sinabi niya sa lalaki ang mga bagay na yon. Na ang babaeng nagsasabing mahal niya ako, ipinapahamak na naman ako sa ibang lalaki. Siguro nga hindi ako karapat-dapat sa kanya. Sumikip ang dibdib ko. Tumingin ulit ako kay pangalan ni Ricardo, halimbawa, Javi. Nawala bigla ang galit ko. Bagay talaga kayong dalawa. Sana maging masaya kayo. Pagkasabi ko noon, umalis na ako. Ilang hakbang pa lang ako, tumunog na ang cellphone ko. Tawag galing kay mommy. Pangalan mo, halimbawa, Miguel, umuwi ka na. Naghihintay na kami. Ang dami naming pinamili para sayo. May kastilyo na binili ang mga magulang mo sa ibang bansa. May relo na may diamante na binili ang tita mo. Sabi niya, galing pa raw kay Haring ng Inglaterra. May koleksyon ng kotse na binili ang tito mo. Habang kinukwento ni mommy ang mga regalo na pinaghandaan para sa pagbalik ko, nawalan ako ng pag-asa. Mommy, babalik ako para magmana, hindi para gastusin ang pera ng pamilya. Pagkasabi ko noon, may nagsalita sa likod ko. Magmamana ng ano? Nagulat ako at naputol ang tawag. Nakakainis naman, bakit ba lahat ng tao gustong sumulpot sa likod ng iba? Paglingon ko, nakita ko si pangalan ni Elena, halimbawa, Lie, na hindi maganda ang mukha. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ko, wala. Tinatanong lang ako ng dating katrabaho ko kung anong gagawin ko pagkatapos kong mag-resign, kaya nagbiro ako na magmamana ng ari-arian. Kumunot ang noo ni pangalan ni Elena, halimbawa, Lie. Hindi ka naman talaga nagbibiro ng ganyan. Parang may mali talaga sa pakiramdam niya. Sasagot na sana ako nang maglakad ako. Tinawag ko siya, hindi ka ba sasama? May mga alahas pa na hindi nakadisplay.
Pagkarinig noon ni, pangalan ni Elena, halimbawa, Lie, naisip niya na gusto kong bumili ng alahas, kaya tumango siya at sumunod sa akin. Pagbalik namin sa auction, binid ni Lee ang lahat ng alahas at ipinabalot. Tiningnan ko ang mga kahon ng alahas sa kamay niya. Hindi ko kailangan yan. Niyakap ako ni, pangalan ni Elena, halimbawa, Lee at tumawa. Sanayin mo na ang sarili mo. Huwag kang matakot gumastos ng pera. Bibilhan kita habang buhay. Kinagat ko ang labi ko, hindi ko na sinabi ang iba ko pang gustong sabihin. Hindi ko kailangan ang mga alahas na milyon ang halaga. Ang mga koleksyon ko, mas mahal pa ang bawat isa. Tapos na ang auction at isa-isa nang umalis ang mga tao. Hindi rin kami nagtagal. Lahat ng tao may kanya-kanyang sasakyan. Pauwi na lang sana kami. Pero pagkaupo namin sa sasakyan, bago pa man umandar, kumatok si, pangalan ni Ricardo, halimbawa, Javi, sa bintana sa side ni Lee. Ibinaba ni Lee ang bintana. Hindi nakita ang pagkamuhi niya sa restroom kanina. Lee, nasiraan ako ng sasakyan. Pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Kumunot ang noo ni, pangalan ni Elena, halimbawa, Lee, pero sumagot si, pangalan ni Ricardo, halimbawa, Javi. Pinapakiusapan ako ng tita at tito na alagaan kita, hindi mo pa ba nakakalimutan yon? Medyo nagbago ang mukha ni, pangalan ni Elena, halimbawa, Lee, pero sa huli, pumayag rin siya. Nakita niyang tumango siya, mas lumawak ang ngiti ni, pangalan ni Ricardo, halimbawa, Javi. Pagkatapos, humirit pa siya, pero nagsusuka ako kapag nakaharap ako sa likod ng sasakyan. Paano kaya to? Tinignan ako ni Lee. Bago pa man siya makapagsalita, binuksan ko na ang pinto at lumipat sa likod. Sobrang bilis ng galaw ko, hindi na nakasagot pa si Lee. Nakaupo na ako sa likod. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na makapagsalita pa. Pinikit ko na lang ang mata ko para magpahinga. Sakto namang dumating si, pangalan ni Ricardo, halimbawa, Javi, at sumakay sa sasakyan. Pagkasarado ng pinto, nakita niya akong nakapikit sa likod. Bahagya siyang umiti. Miguel Quaresma, kahit ikaw pa rin ang mahal niya ngayon, anong magagawa mo? Ang gusto ko, mahuhulog pa rin sa akin. Makukuha ko rin ang puso niya. Hindi magtatagal. Dahil doon, sumaya bigla ang araw ni, pangalan ni Ricardo, halimbawa, Javi. Tumingin siya kay, pangalan ni Elena, halimbawa, Lee, na may matinding pagmamahal. Okay ka lang ba dyan, Miguel? Baka nahihilo ka? Siguro naramdaman niya na hindi ako komportable. Hindi na masyadong nakipag-usap pa si, pangalan ni Elena, halimbawa, Lee, kay, pangalan ni Ricardo, halimbawa, Javi, tumango lang siya, tahimik siyang pinaandar ang sasakyan. Hindi ko alam kung kailan ako nakatulog. Nang magising ako, nakaparada na ang sasakyan sa garahe ng mansyon ng mga De La Cruz. Wala na si, pangalan ni Ricardo, halimbawa, Javi, sa sasakyan. Hinawakan ako ni, pangalan ni Elena, halimbawa, Lee, sa mukha. Gising ka na pala? Nakita kitang natutulog, kaya hindi na kita ginising. Tumango lang ako, nag-unat at binuksan ang pinto. Hindi ko na siya hinintay, naglakad na ako papunta sa pintuan. Pagkababa ni, pangalan ni Elena, halimbawa, Lie, sinundan niya ako at hinarangan sa pintuan. Nagagalit ka ba? Alam mo naman na anak lang siya ng kaibigan, huwag kang magselos. Akala mo ba nakakahiya ako? Napatahimik si, pangalan ni Elena, halimbawa, Lee. Balak na sana niya akong hawakan sa ulo, pero umiwas ako, kaya sumuko siya at sinabing, anong iniisip mo? Anak lang siya ng kaibigan, alam mo yan. Alam mong ikaw lang ang mahal ko. Pagkasabi noon, akmang hahalikan niya ako, pero itinulak ko siya. Pagkakita sa gulat sa mukha niya, dire-diretso akong pumasok. Masama ang pakiramdam ko. Magpapahinga muna ako. Pagkasabi ko noon, kinulong ko na ang sarili ko sa kwarto. Kinaumagahan, nag-aalmusal kami ni, pangalan ni Elena, halimbawa, Lee, sa dining room nang tumunog ang cellphone ko. Alarm yon na may event sa kalendar ko, araw para ipakilala ko siya sa parents niya. Nakita rin yon ni Lee. Nagkatinginan kaming dalawa. Iniisip ko kung paano ko sasabihin na hindi ako makakapunta nang tumunog ang cellphone niya. Tawag galing kay, pangalan ni Ricardo, halimbawa, Javi. Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa kabilang linya, pero nagbago ang mukha niya.
Pagbalik niya sa tabi ko, nahihiya niyang kinansela ang meeting. Miguel, bigla ang may trabaho. Sa susunod na lang ako pupunta sa parents mo, ha? Akala ko sisigawan ko siya, pero sa huli, tumango lang ako. Sakto rin naman, may gagawin din ako ngayon. Hindi nagtagal pagkaalis ni Lee, umalis rin ako. Pumunta ako sa mall para bumili ng regalo para sa mga kaibigan na makikita ko. Pagdating sa lugar na sinabi ko, nagulat ang lahat nang makita ang mga regalo na binili ko. Miguel, saan mo binili yan? Ang ganda. Original ba talaga? Pagkakita ko sa excitement sa mga mukha nila, hindi ko maiwasang magpaliwanag. Pero hindi sila naniwala. Kaya nagpa siya na akong sabihin ang totoo. Ang totoo, lahat ng sinabi ko sa inyo noon hindi totoo. Anak ako ng bilyonaryo. Kaya nagpapaalam ako sa inyo dahil babalik na ako para magmana ng negosyo. Pagkarinig noon, nagulat ang lahat. Pagkatapos noon, napanganga. At sa huli, tuwang-tuwa. Ethly, may bilyonaryo pala sa tabi ko. Naghiyawan ang lahat. Pagkatapos kumalma ang lahat, may naalala si isa at tinanong ako. Paano na si Lee? Alam ba niya ang totoo? Pagkakita sa kanya, lumungkot bigla ang mukha ko. Magpapakasal na siya sa iba. Pagkarinig noon, nagduda ang lahat. Seryoso ka? Ang swerte niyo kaya sa isa't isa? 3 taon na ang nakakalipas, sinabi mong gusto mo ng sampagita. Binili niya lahat ng sampagita sa buong mundo para makita mo lang siyang umiti. 2 taon na ang nakakalipas, nagkasakit ka ng trangkaso. Kinansela niya ang kontrata niya para lang makalipad pabalik ng Pilipinas at alagaan ka. 1 taon rin ang nakakalipas na aksidente kayo. Muntikan nang masagasaan ka ng truck. Para protektahan ka, iniliko niya ang sasakyan. Hindi ka man lang nagalusan, pero nabali ang tadyang niya at nagtagal siya sa hospital ng 3 buwan. Ngayon, magpapakasal siya sa iba. Hindi iyan pwede mangyari. Habang inaalala ng mga kaibigan ko ang mga nangyari noon, nakaramdam pa rin ako ng paghanga. Mahal talaga ako ni Lee. Kaya niya akong ipaglaban. Pero ngayon, umiling lang ako. Mahal niya ako. Pero ang pamilya niya, hindi nila ako gusto para sa kanya. Bago ko pa man masabi ang totoo, sumingit ang isang boses. Anong totoong pagkatao? Pagkakita sa kanya, may gustong sabihin ang kaibigan ko, pero pinigilan ko siya. Tinignan ko ang dalawa nakakapasok pa lang. Anong ginagawa niyo rito? Pagkarinig sa akin, medyo nahiya si Lee. Iniwas niya ang tingin. May business meeting lang kami dito. Pagkarinig sa kanya, natawa ako. Alam ko naman na may business kayo eh. Business na nauwi sa kasalan, di ba? Dahil kailangan nilang mag-usap tungkol sa business, hindi kami nakasama sa parehong mesa. Pumili sila ng mesa sa malapit para makita ko ang paglalambingan nila. Tinutulungan siya sa steak. Ibinibigay sa kanya ang paborito niyang pagkain. Pinupunasan ang gilid ng kanyang bibig. Parang kinikilig ang mga kaibigan ko. Pero ako, nanahimik lang. Pagkatapos kumain, nagsyalisa na rin kami. Nagpresenta si Lee na ihatid kami ni Javi. Siguro pagkatapos na nangyari sa sasakyan noon, natuto na siya. Kaya kinuha niya ang Rolls Royce. Hindi na kayang sumakay sa unahan. Tahimik kaming bumabiyahe. Walang nag-akala na may mangyayari. Biglang may truck na nawalan ng kontrol. Reflex na hinawakan ng driver ang manibela, pero bumangga pa rin ang truck. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ako. Sa isang saglit, nakita ko si Lee na pinoprotektahan si Javi. Unti-unti na akong nawalan ng malay. Naalala ko tuloy ang mga nangyari sa amin dati. Ganyan rin ang nangyari. Pero dati, hindi na ako makakawala sa truck, kaya sinubukan kong iliko ang sasakyan. Nasira ang harap na kotse at natrap siya sa loob. Halos mamatay siya noon. Pero kahit noon, ang unang sinabi niya paggising niya ay, okay ka lang ba? Ngayon rin, aksidente rin, pero ang taong gusto niyang protektahan ay hindi na ako. Sobrang nasira ang Rolls Royce. Pagkababa ng lahat, inaalala pa rin ni Lee si Javi hanggang sa nakita niya akong tahimik na nakaupo, may dugo sa ulo. Buti na lang hindi malala ang sugat ko. Pagdating sa hospital, sinabi ng doktor na kailangan ko magstay ng 2 araw dahil sa injury sa ulo. Nakita ni Lee ang benda sa ulo ko at parang nahihiya siya.
Miguel, sorry. Noong time na iyon, iniisip ko lang na may cooperation tayo kay Javi. Kaya dapat hindi siya masaktan. Okay lang kung pagalitan mo ako. Basta, huwag mo akong iwan. Sobrang sinsero niya, siguro magtitiwala ako sa kanya kung hindi ako magpapaksa sa loob ng ilang linggo. Yumuko lang ako. Mula umpisa hanggang huli na nahimik lang ako. Hindi niya alam kung ano ang nasa isip ko. Hindi pa rin tumitigil si Lia kakasabi ng sorry. Bigla, parang may naalala siya at sumaya ang mukha niya. Malapit na ang birthday mo. Gusto ko bigyan ka ng regalo. Anong gusto mo? Bibilhan kita. Sa huli, tinitigan ko siya. Walang emosyon sa mata ko. Bigyan mo na lang ako ng tiket papuntang probinsya, 3 araw mula ngayon. Bakit pupunta ka roon? Nagulat siya, pero sumagot agad, gusto mong magbakasyon. Hindi na ako nagpaliwanag pa. Tumango lang ako. Hindi na siya nagtanong pa. Binuksan niya ang cellphone niya at bumili ng tiket. Pagkatapos, sinabi niya, busy ako sa mga araw na to, kaya hindi ako makakasama. Mag-enjoy ka muna sa probinsya. Tapos, pupunta ako doon pag may time na ako. Masyadong maliit ang regalo ko, kaya maghanda ako ng malaki-laki na sorpresa sa'yo. Umiling ako at tumawa ng mahina. Hindi na maliit yan. Sobrang laki pa nga eh. Dahil ang tiket na yan ang tiket pa uwi ko. Lee, maraming salamat sa regalo. Babalik na ako sa pamilya ko. Sa 2 araw sa hospital, bumalik ang sweetness ni Lee. Aalagaan niya ako na parang bumabalik pa lang kami sa pagmamahalan. Sa mga alaga at pagmamahal na ibinibigay niya natapos din ang pag-aalaga niya noong araw na na-discharge ako. Sinabi muna niyang may trabaho sa kumpanya, kaya pinahatid niya ako sa driver. Pagkatapos, nakatanggap ako ng text message galing kay Javi na nakakainsulto. Sorry, magpapakasal na kami ni Lee. Ngayon, ihahatid niya ako sa bahay ng pamilya, kaya baka walang siyang oras para sunduin ka. Sayang naman. Hindi ko na lang pinansin ang message, tahimik akong umuwi at nag-ayos ng gamit. Nang araw ng pag-alis ko, gumising ako ng maaga. 7 oras bago ang flight ko, binubuhat ko na isa-isa ang maleta palabas ng bahay. Pero nagkataon na bumalik si Lee. Pagkakita niya sa mga maleta sa labas ng bahay, nagulat siya at biglang nakaramdam ng kaba. Anong nangyayari? Hindi ka ba magbabakasyon lang sa probinsya? Yan rin naman ang tiket na binili ko, ah. Kalmado lang ako, parang magbabakasyon lang talaga, pero hindi pa rin siya masaya. Hindi ka naman magtatagal doon, ah. Bakit ang dami mong dala? Mahina akong tumawa. Nagdala lang ako ng maraming damit para makapag-picture ako. Pero hindi naman ako mahilig mag-picture dati. Sa mga bakasyon nga natin dati, hindi ka nagdadala ng maraming gamit. Kumakalat na ang kaba sa puso niya. Gusto niyang buksan ang maleta para tignan kung totoo ba ang sinasabi ko. Balak na sana niyang gawin iyon nang tumawag si Javi. Pagkatapos sumagot, hindi ko alam kung ano ang sinabi sa kabilang linya, pero tahimik lang si Lee. Sa huli, lumabas pa rin siya. Bago umalis, sinabi niya, Miguel, huwag kang magtatagal doon, ah. Pag nakuha mo na ang tiket mo pabalik, sabihan mo ako. Susunduin kita. Hindi ako sumagot dahil alam ko na hindi na ako babalik. Sa pagtitipon na to, tuluyan na kaming naghiwalay. 5 oras bago ang flight ko, pinalitan ko ang password ng pintuan. Galing sa birthday ko, pinalitan ko sa birthday ni Javi. Pagkatapos, nagdikit ako ng note sa pinto. Tutal bahay rin naman to ni Javi, mas bagay na birthday niya ang password. 3 oras bago ang flight ko, hinanap ko lahat ng litrato namin ni Lee sa bahay. Isa-isa ko silang itinapon sa apoy. Magkayakap kami, naghahalikan sa ilalim ng fireworks, at paulit-ulit na sinasabing mahal namin ang isa't isa. Nagtapat siya sa akin habang tinitignan namin ang mga bituin sa ting-e. Nangako siyang mamahalin ako habang buhay. Pinrotektahan niya ako sa aksidente, nabali ang tadyang niya. Punong-puno ng litrato ko ang social media niya. Nagdaan kami sa tagsibol, tag-init, taglagas at taglamig. Ngayon, habang naglalaho ang mga alaala, natatapos na rin kami. 2 oras bago ang flight ko, tumunog ang cellphone ko. Video yon galing kay Javi. Parang kuha yon sa isang party. Kasama ang mga kaibigan ni Lee, ang pamilya ni Javi, at ang parents nilang dalawa.
Maraming tao na nakapalibot kay Leah at Javi. Kiss! Kiss! Pagpasabi ng mga kaibigan ni Leah, "Hoy, ikakasal na si Ate Lee. Ano pa bang hinihintay mo?" Sa sigawan, namumula ang mukha ni Javi. Pinikit niya ang mata niya at lumapit. Mas lumakas ang sigawan ng mga tao. Nakatitig lang si Lee sa taong nasa harap niya. Sa huli, pinikit niya ang mata niya. Paulit-ulit kong pinapanood ang video. Sa pangpito, may message galing kay Javi. "Miguel Quaresma, panoorin mo yan. Ako ang magiging asawa ni Lee. Ang hirap nga ng buhay mo. Paano ka magugustuhan ng mga De La Cruz? Sa estado ng buhay mo, mas okay pa kung dilawan ang papakasalan mo. Mahal ka ni Lee. Unti-unti rin naman kitang nasisira eh. Nagkita na kayo ng pamilya niya, nag-date na kayo, tapos nag-kiss pa kayo. Ano pang hinihintay para matulog kayo?" Hindi ako sumagot. Tahimik kong inilimbag lahat ng message na galing sa kanya. Inayos ko sila sa walang lamang na dining room. 1 oras bago ang flight ko, nagsulat ako sa bunto ng papel. "Lee, congratulations sa kasal mo. Tapos na tayo." Pagkatapos, kinuha ko na ang maleta ko at sumakay ng taxi papuntang airport. "Lee, mula ngayon, babalik na ako sa pagiging bilyonaryong anak at wala na akong kinalaman sa'yo." Pagdating ko sa airport sa probinsya, naghihintay na ang Bugatti ko. Pagkakita sa akin, binuksan ng driver ang pintuan. "Sir, sakay na po." Itinabi ang gamit ko. Pagkaupo ko, nakipag-usap ako sa driver. "Manong, bakit ikaw ang sumundo sakin? Nasaan ang driver namin?" Ngumiti si Manong. Dahil marami siyang wrinkles, mas mukha siyang mabait. Paandar na sana ang sasakyan nang magsalita siya. "Sir, matagal na kayong hindi umuuwi. Nabalitaan kong uwi kayo ngayon kaya nagpresenta na ako." Sabi ni Manong. Naalala na ako ni Manong. Ngumiti ako ng may sarcasm. Mabilis na huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon ng mga Quaresma. Pagkababa ko, dire-diretso akong pumasok. Pagkabukas ko ng pinto, naghihintay na ang mga katulong sa harap ng pintuan. Pagkakita nila sa akin, sabay-sabay silang bumati. "Welcome home, sir." Medyo nahiya ako. Itinulak ni Manong ang maleta sa mga katulong tapos dinala sa kwarto. Pagkakita sa pagkabigla ko, tumawa si Manong. Sobrang importante raw sa mga magulang ko ang pagdating ko, kaya ginawa raw nila lahat ng yon. Ngayon raw, naghihintay sila sa living room. Tumango ako. Kahit masyadong ang eksenang iyon, hindi na ako nagsalita at pumunta na lang sa living room. Sa totoo lang, punong-puno ng tao sa living room. Nandito ang mga magulang ko, ang tito at tita ko. Lumapit ako at bumati isa-isa, tapos umupo sa tabi ng mga magulang ko. Sa pagkakatitig nila, biglang nawala ang pagiging kalmado ko. Parang ang bigat-bigat ng dibdib ko. Simula pa lang, spoiled na ako, hindi man lang ako nakaranas ng paghihirap. Hanggang sa nagtago ako para sa sarili ko, pumunta sa Makati halimbawa at nakilala si Lee. Sa 5 taon na nakasama ko siya, ibinigay ko sa kanya ang buong puso ko. Sa mga panahong yon, gusto ko talaga na makasama siya habang buhay, at naniniwala akong darating rin ang panahon na magiging kami. Pero sayang, muntik na akong maging kabit na hindi ko alam. Masyado akong nagtiwala. Naramdaman ng mommy ko ang lungkot ko at hinawakan niya ako sa balikat. "Okay lang yan. Ang pinaka nakakatakot ang gumawa ng mali. Magsimula ka ulit. Hindi namin kayo papabayaan." Pagkarinig sa mommy ko, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Pagkatapos, sinimulan na nilang pag-usapan ang mga regalo na pinaghandaan nila. Dito ko lang nalaman na totoo pala ang sinabi ng mommy ko sa phone. Punong-puno ng papeles sa mesa. May mga susi pa rin na may tag na tikotse. Pero ang pinakaganda sa lahat ay ang relo na gawa sa ginto at diamante. Pero mukha pa rin silang hindi satisfied at dinagdagan pa ang mga regalo. Habang sasabihin kong hindi ko kailangan yan, bigla kong hinampas ang mesa at lumiwanag ang mata ko. "Lee, naghiwalay na kayo, di ba? May kaibigan akong babae na kababalik lang ng Pilipinas. Nag-aalala na ako sa kanya dahil wala pa siyang boyfriend. Gusto mo ba kayong ipakilala?" Nagulat ako pero umiling ako. Pero hindi ako pinakinggan at pinakita na sakin ang contacts. Ganda niya. Nagkita na kayo noon bago siya umalis.
Kahit hindi kami magkatuluyan, okay lang na maging magkaibigan. Sumuko na ako sa huli at tinanggap ang alok niya. Pero nagulat ako nang buksan ko ang contacts ko. Nagkaibigan na kami noon. Binuksan ko ang profile niya, walang note. Ang profile picture niya, buwan na kulang ang isang parte na nakalagay sa dilim. Sinubukan kong alalahanin pero hindi ko maalala kung kailan kami nagkaibigan. Hindi rin ako nagtanong. Dadating rin naman ang sagot. Habang naghahanda ako para sa date, bumalik naman si Lee sa bahay. Nagdidilim na pero hindi nakabukas ang ilaw. Hindi niya nakita ang note na nakadikit sa pinto. Ipinasok niya ang password para pumasok pero hindi gumana. Nagulat siya at tumingala. Dito niya nakita ang papel na nakadikit sa pinto. Tutal bahay rin naman to ni Javi, mas bagay na birthday niya ang password. Ang puso ni Lee biglang kumabog. Siguro may nalalaman na siya. Pero kakikita niya lang naman kay Javi, hindi niya pwedeng sabihin ang mga bagay na yon. Paano niya nalaman na magpapakasal na ako kay Javi? Nagdalawang isip siya, tapos isinulat ang birthday ni Javi. Bumukas ang pinto at lumuwanag ang bahay. Wala siyang nakita. Pagkabukas niya, tinawag niya ako. Miguel! Umalingaw-ngaw ang boses niya sa bahay. Pero walang sumagot. Doon niya naalala na umalis ako 2 araw ang nakakalipas. Madalas siyang malayo, pero madalas rin naman akong nasa bahay para hintayin siyang umuwi. Sa mga panahong yon, pagka-uwi niya, naghihintay ako sa kanya. Dahil doon, biglang nakaramdam siya ng kaba. Hindi kaya totoo ang mga ginawa niya? Pero pagkatapos ng ilang sandali, napigilan niya ang mga iniisip niya. Hindi pwede. Mahal na mahal ako ni Miguel. Siguro nag-overthink lang siya ng kaunti, kaya bigla siyang nagtaka. Pero babalik rin siya sa akin pag nagawa ko na siyang kausapin. Iniisip yon, hinawakan niya ang noo niya at pumunta sa living room. Parang kailangan niya ng tawagan si Miguel para malaman kung kailan siya babalik para magkausap kami ng maayos. Pero pagdating sa living room, may napansin siya sa table. Hindi siya makagalaw. Hindi niya alam kung ano ang nasa table. Medyo umaasa rin siya. Galing kaya yan kay Miguel? Baka nagalit lang siya, hindi naman ibig sabihin na lilipat na siya. Nakangiti siya ng mahina, pero nawala rin iyon nang makita ang totoo. Sa unahan ng papeles, may nakasulat. Pagkakita niya, nalaman niya na galing sa akin. Kung hindi niya titingnan ng mabuti, masasabing maganda ang sulat. Pero ang isinulat ko, parang sinaksak sa puso niya. Lee, congratulations sa kasal mo. Tapos na tayo. Parang naririnig niya ang mga sinabi ko. Nanlalaki ang mata niya. Paulit-ulit niyang binabasa. Hindi niya matanggap na hindi na niya ako kailangan. Siguro nagbibiro lang to. Paano niya akong hindi kailangan? Hindi niya alam kung anong gagawin. Wala siyang maisip. Kusa niyang binuksan ang mga papeles. Punitin ko na kaya? Kung pupunitin ko to, babalik pa rin kaya siya? Kahit anong gawin ko, hindi na ako magagalit kay Miguel. Alam kong nasaktan ko siya, pero magiging okay rin kami. Parang may nakita rin sa mga litrato na galing sa messages ko na inilimbag. Simula sa araw na nagkaibigan kami, hindi ko na sinave ang pangalan mo. Pinagkakatiwalaan rin siya ni Javi. Nagalit siya, nawala ng lakas at hindi makapagsalita. Nagsimula siyang magbuklat, nangangatal. Naririnig mo ba si Javi? Ang una, galing kay Javi 1 buwan na ang nakakalipas. Nagbigay siya ng message na sinasabi na kabit lang ako. Galing sa kasintahan niya. Huwag mong kalimutan na papakasalan pa rin kita. Mga message at litrato na inilimbag. Ate, binabasto si Javi. Mga screenshot ng mga conversations nila na hindi nila dapat alam hindi na babalik si Miguel, magkayakap tayong 2 sa larawan. Ang tagal rin naman na kaming magkasama. Puso, biglang nabasag ng mga naalala. Hindi ka magkakagusto sa'yo. Mahal na mahal kita. Sinabihan mo ako sa mga maling kataga. Pagdating ng panahon, hindi na tayo magkausap, magkita pa rin sana tayo sa malapit at mamahalin pa rin kita. Sa loob, mayroon pang mga pictures, pero ang nagpabagabag talaga sa puso ni, pangalan ni Elena, halimbawa, Lee, ang picture namin ni, pangalan mo, halimbawa, Miguel, kasama ang kanyang pamilya. Congratulations sa 2. Ang lungkot at nasaktan ni Miguel kasi may nangyayari pala.
Pero hindi naging totoo. Napakaganda na ng boses mo at bumigay ang lakas ko habang nagmamahal sa kanya. Pero sa huli ng paghihirap, huminto ang puso ko at gawa ang masasamang bagay sa mundo niya. Bago pa dumating sa realidad, ginawa pa rin ng mga tao ang mga bagay sa mundo at nasaksihan ako sa mga problema. Lilitaw pa rin ang taong laging nagpapaalala sa kanya sa mga nakaraan. Pero habang tinatignan ko iyan, biglang lumala ang mga nangyayari dati. Hindi niya na naiisip kung ano ang kanyang kailangang gawin, pero binabalik ang kanyang isip, kailangan niya ulit puntahan para sabihin ang katotohanan. Bumabalik ang lahat ng naalala, at gusto na niya iyon gawin sa kanya ng masama. Bumibilis ang lakad para marating niya ang kanilang silid. Dahil may nangyari sa kanya, bago dumating, tinawag na siya sa gabi kung ano man ang kanyang gagawin. At pagdating niya doon parang nasa telepono at tinutuklas kung sino man ang kanyang kakausapin. Sino yan? Bumalik sa tamang pagsasalita. Naalala ko lang ang kanyang paghihirap dati. Pahamak, dapat ka na lumayas. Sabi niya habang nagtatamad ako. Tapos na tayo. Hindi ako susuko kahit anong sabihin mo, gusto rin ako. Nagtagal ako sa kanya, ang boses niya ay galit at tumatagal. Pakiusap, tumigil ka, hindi ka naman mahalaga. Hindi pa rin ako aalis? Kung ganoon, bakit hindi sa akin mapunta? Sabay niya sinasaktan ang puso, sumigaw siya ang kanyang dugo para ilabas lahat ng mga iyon, kailangan niya talaga iyon itatago sa ulo para maalala na nakalimutan na ang lahat, sana maging masaya siya. Pagdating sa wakas makakabuti at bumalik sa sarili, tinawagan ko siya sa pangalan para magsimula ng magpaalaman, sa wakas sa kanya. Hindi ako makatiis sabihin sa kanya kung sino man siya kakausapin at ano ang pagtingin niya. Pahamak na telepono ang nakuha ko sa kanya ay biglaan, at kinakabahan na tumawag ako. Pinilit ko na maging masaya at magpagaling ka na, at sabihin niya may importante daw sabihin sa akin, pero huli na ang lahat. Bakit ngayon? Gusto na niya gumaling sa mundo. Anong nangyayari sa pagdating sa wakas makakabuti at bumalik sa sarili? Tinawagan ko siya sa pangalan, para magsimula ng magpaalaman, sa wakas sa kanya. Hindi ako makatiis sabihin sa kanya kung sino man siya kakausapin at ano ang pagtingin niya. Pahamak na telepono ang nakuha ko sa kanya ay biglaan, at kinakabahan na tumawag ako. Pinilit ko na maging masaya at magpagaling ka na, at sabihin niya may importante daw sabihin sa akin, pero huli na ang lahat. Bakit ngayon? Gusto na niya gumaling sa mundo. Anong nangyayari sa iyo? Pinabalik ko lang kung kailangan ba namin itong ibahagi. Sana kayo rin ay masaya kung saan pupunta ng malapit sa kasal ay hindi natin sila kalimutan. Magsama na lang tayo at magkasundo para magkasama. Hindi magsasama muli. Na naman, pinaghalo mo kami sa buhay mo, hindi mo kayang gumawa ng paraan na para magtiwala. Alam na alam mo na pagpapahalaga ka sa amin ay hindi ko magagawa, hindi kita papakawalan at sasabihin ko ang gusto ko. Ang hindi pagbigyan mo ang aming kaligayahan. Hindi kita papakawalan sa'yo. Naiintindihan kita at nais mong malaman ito at tinatanggap kita sa panghuli at matagal rin kita babalikan. Hindi sinayang nagawa ng iba sa kanya. Pagdating kung nasaan ka, tayo sana at nandun ako sa puso mo. Bumalik ka sa magiging isa sa nagustuhan kung nandun ka sa gabi na iyon. Alam ko sa gabi yun gusto niya talaga ako. Nasaksihan ng lahat doon sa paligid ng puso ko. Pero hindi ko ginawa yun at hindi tayo nagmahalan sa isa't isa kahit ngayon. Hindi na gumana ng matagal nang nasaktan at alam kong magiging okay at hindi pa rin ako titigil. Ang lahat ng nangyayari, gusto ko sabihin sa'yo na sana alam ko rin para hindi rin sana kita masaktan, kahit hindi ako nagpaalam. Tandaan mo na mamahal talaga kita, kung sakali na nagluloko ka hahanapin kita, ngayon kalilipat, sana ako rin. Lahat ng alala ng gabi na iyon na hindi ako pumayag nangyari na yun at kung hindi rin kita makita. Pero kung sakali at sinabi mo sa sarili mo, hindi nasasaktan, sana huwag ka mahiya, magpakita sa akin kung hindi man sa kabilang buhay. Kausap ko pa kita, huwag mong kakalimutan. Kung babalik mo na ang tunay na pagmamahal, babalik na lang ako sa mundo, ang dami kong ikinakaila sa iyo. Pero kung gusto niya ako, makikita na lang bumalik at bumalik tayo, at kung mas matagal ko naramdaman ang iyong hininga, alam na alam ko na ako yun. Ang maayos niyang disposisyon sa mundo ng negosyo. Kung mayroong kapareha mula sa kumpanya ni De La Cruz ang makakakita sa kanya sa hitsurang iyon, tiyak silang mamamangha. Ito ang pangalawang pagkakataon. Hindi ko kailanman pinagkaitan ang pagmamahal ni Lee sa akin noon.
Ngunit dahil nakita ko kung paano niya ako minahal, nang nagbigay siya ng dahilan para magpakasal kay pangalan ni Ricardo, halimbawa, Javi, alam kong nagsisimula na siyang magbago ng isip. Siguro mahal pa rin niya ako, ngunit hindi na ako nag-iisa sa kanyang puso. Kaya pagkatapos kong mag-isip, ako ang unang bibitaw. Kahit na magdesisyon pa siyang itago ako, o kahit sa aksidente noong nakaraan, mas pinili niya si pangalan ni Ricardo, halimbawa, Javi. Kaya't sa oras na iyon, hindi na ako nagpadala sa kanyang emosyon, wala na akong nararamdaman. Lee, hiwalay na tayo. Hindi kailangan ng dalawang tao para maghiwalay. At pagdating sa pagtalikod, hindi ba't ikaw ang unang bumitaw sa ating pagmamahalan? Ngayon, sinasabi mo sa akin na tinapon kita. Sa sinabi mo na iyon, sana maintindihan mong tapos na tayo, at sana, wag mo na akong guluhin pa. Bawat salitang sinasabi ko, mas nasasaktan si Lee. Nanginginig ang labi niya, punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Pangalan mo, halimbawa, Miguel. Tinawag niya ako, tapos narinig ko na ang beep ng phone. Ibig sabihin, tinapos ko na ang tawag. Nagulat siya at balak na sana tumawag ulit, pero nakita niyang nakablock na ako. Sinubukan ni Lee na maghanap ng paraan para makausap ako, pero lahat ng message na ipinapadala niya, pula ang kulay. Nakaupo na lang siya sa sofa, tumitingin sa mga papeles. Tinitigan niya iyon habang kumakalat ang kalungkutan at galit. Itinapon niya ang mga iyon sa mesa. Lumilipad ang mga papeles at sa huli, nahulog na lang sila sa mesa, sofa at sahig. Kasalanan to ni pangalan ni Ricardo, halimbawa, Javi. Kung hindi niya sinabi ang lahat ng iyon kay pangalan mo, halimbawa, Miguel, hindi siya aalis. Napatingin siya sa huling papel na nahulog sa harap niya. Ito ang picture ni Javi at Lee na naghahalikan. Kung ganito ka sana kaayos magpakasal. Pagkatapos ng mahabang panahon, biglang siyang umiti. Bigla ring may lumabas na demonyo sa mga mata niya. Pangalan ni Ricardo, halimbawa, Javi, sinabi ko sa'yo dati na si pangalan mo, halimbawa, Miguel, lang ang gusto ko, sino ka para manggulo? Kung gusto mo ng kasal, bibigyan kita ng regalo na hindi mo makakalimutan. Wala akong kaalam-alam sa mga iniisip ni Lee. Tahimik kong binlock ang number niya at lahat ng social media accounts niya. Tapos inilapag ang cellphone ko. Nakatulog ako ng mahimbing. Dahil bukas, pupunta na ako sa kumpanya para kunin ang trabaho. Bilang sihi, naghanda ako para magtrabaho ng maaga. Sigurado akong gagawin ko ang trabaho ko. Pero sa unang araw, hindi ko hahayaan na maging usap-usapan ako. Ang kumpanya ng mga apelyido nyo, halimbawa, Quaresma, mayroon ng kasaysayan na lampas sa 100 na taon at lumalawak ang negosyo sa maraming lugar. Bago pa man ako magtrabaho, kumakalat na ang balita tungkol sa binata. Nasa club si Lia kasama ang kanyang mga kaibigan para mawala ang stress. Pagkarinig na nagalit daw sa kanya si pangalan mo, halimbawa, Miguel, dahil magpapakasal raw siya kay pangalan ni Ricardo, halimbawa, Javi, hindi na nila pinansin ang issue. Galit lang daw siya kasi magiging kabit na lang daw siya. Wala nga raw ibang magagawa. Nakapagtrabaho na daw si pangalan mo, halimbawa, Miguel, tiwala naman daw silang babalik rin sa kanila. Kung hindi, sino pa raw ang tutulong sa tatay niyang sugarol at sa nanay niyang may sakit? Marami na rin daw silang nakitang lalaki na ginagamit lang ang babae. Matatapos rin daw ang galit niya at bumalik rin kay Lee. Wala naman daw siyang kwenta kung wala si Lee. Nang makita nilang nainis si Lia, hindi na sila nag-usap tungkol sa akin. Tumahimik bigla si Lee. Ano ba ang gusto ko pang marinig galing sa inyo? Kaya nag-inom lang ako mag-isa at parang lumaban na naman sa mundo para marinig na lang at kung ano magyayari mamaya, pero bigla ko binasag yung baso. Bigla naging tahimik sa lugar at halos walang pinaghalo, bigla kong narinig kung ano ang sinasabi nila kay Dala. Huwag nating hayaan na magkasama tayo sa isa't isa. Sabi ko, para bang maging okay na kayo at hayaan na ang isa, kung sinabi kita magiging okay lang kayo at tapusin ang pagiging ganito namin, hindi ko alam kung paano ako mamuhay pero sabihan na lang nakakabaliw na kayo. Huwag nang mag-usap at titigil ako ang hindi maging kami. Anong ikinagagalit mo? Hindi kita hahayaan na maaalala kita, kung ganoon malaya na ako, malaya kung babalikan kita. Ang tagal ka naman ang babalikan pero hindi pwede, huwag nang gawin iyon ulit, ang tagal na kitang hihintayin, pag hindi mo ginawa magbubuwisit ako, nakakagalit ka.
Ang lahat sasama ay hindi gagawan ha, kung anong ginagawa naniwala na naman ako ang pagtingin, hindi na kayong magkasama. Hindi na ako naniwala na gagawa ka ng paraan ang hindi natin paniniwalaan. Hindi natin maiiwasan na magtiwala ako, tanga na kung nakalimutan magsimula na naman, pagtapos nangyari lahat ng ginagawa na rin ako para hindi naman ikaw kung anong nakikita mo sa kanila ginawa natin hindi ba? Pwede tumayo kung may kailangan mangyayari dahil hindi rin to maaawa, pagdating sa magulo, kung lilisan na lang lilinisin ko para walang mag-alala magpapahinga rin kung may mangyari, huwag naniwala ang lahat, huwag nang mangyari. Pwede na ba kaming mamuhay kung hindi nakakatakot, huwag. Kayong tumawa, maging sino man, basta kung sino masabihan na walang magagalit kung sasabihan hindi natin gagawan sana sabihan at nang hihinayang. Pagdating at bumalik na kung ako at gawa ang mga nagayari kung nasa buhay na ikaw. Alam ko wala ako maalala. Pag nagkita tayo ako yung nakakaalala lahat, pati nangyayari kung nagmahal ng iba, hindi rin ako ang nakita. Kaya kung babalik hindi naman pala nangyari yun. Hindi malilimutan na habang buhay. Ako at sa kanya na maghiwalay kung ako nagkagusto doon sa nakitaan kita. Dahil na rin siguro sa ugali ko na nakikipagkaibigan, kaya iyon ang iniisip mo. Kumunot ang noo ko at parang nawala bigla ang gusto ko sa kanya. Ngayon, parang hindi naman pala siya naghahanap ng boyfriend, hindi pa lang siya nakaka-move on kung makikipagdati ako sa kanya, para bang magiging panakip butas lang ako. Hindi ko na sinabi kay tita ang mga iniisip ko. Umiti lang ako at kinuha ang invitation. Wala na akong gana sa date na sinabi niya. Pero hindi ko akalain na mali ang pagkakaintindi ni tita sa pagtahimik ko. Sa araw ng auction, pinapunta niya ako sa mansyon ng mga Kwaresma. Magandang araw, Kwaresma. Isang babae ang mabilis na lumapit sa akin. Hindi ko tinanong ang pangalan niya. Sinabi ko, hindi ko alam ang pangalan mo. Tumigil siya. Tapos sinabi rin sa wakas niya, ako si Song noon, hindi ko sinabi sa kanya magpahatid naman sa iba at sumakay sa tabi, para sabihan. Lahat ng sasama ay hindi gagawanhat. Alam kong mayroon ka isa sa sasakyan hindi malilimutan, pagkasama kita sa sarili, hindi ganon nakahanda, hindi naman ako ganon, pag ginawa hindi malilimutan ha, pero kung sino rin ang nakikita ikaw kung hindi mayroon pa. Pagdating sa mundo galing na galing kailangan bang masiyahan, hindi ako gumagawad. Batiin ang mga may galit hindi na natin alam tumingin na naman ako nakalimutan ko ba, pagdating ng tamang lahat, at kung ikaw at may puso hindi yun kailan isipin, pero ang hindi pagpayag doon maghiwalay tayo, dati tayong dalawa. Huwag na kayong sumama kung ganito ako, pagdating ko dun ikaw na yung nasa isip. Lagi tayong kasama. Pero hindi magiging tayo habang buhay. Umiti ng matamis si Aliana, at biglang binuksan ang kanyang magagandang mata, pero wala sa pangkaraniwan niyang sarili. Kung sa susunod nagmahal ng iba huwag magagalit, hindi talaga iyon mangyayari, tandaan mo, hindi na mangyayari ang paglalarawan sa hindi kayo gumawa, dahil hindi kayo yun, ngayong gusto kita, kahit na magiging parte ka, lahat ng yan, habang tayong nagbabaliw at nangyayari. Kung ginawa mo alam hindi ako susuko kung talagang gusto mo na hindi babalik, magiging akin na lang ako ulit. Pero nasaan ang pagiging ganyan dahil may nakakasalamuha para lang ipakita ang buhay kasama ko. Lahat ng galing na binawi kung bakit mo ako ginawa sa mundo, ginamit para bumalik na saan hindi mo pwedeng gawan. Naghiwalay pa maghiwalay sa hindi makasama kung ano nakaraan magiging kayod. Na ang naghihintay para ilayo, para lumabag, gawin mo naman lahat, sana magiging kami, kung lilinisin maligo sana babalik pa rin kami magkasama, pero hindi totoo kaya lilisanan natin ang pagbabago. Ang hirap kong palitanan, hindi talaga magiging ako kung hindi natin iiwas, kung hindi natin susundin, kung may problema tumakbo at malakas, kung sinong masabi sana hindi natin nakikita ang kahahantungan para malaya tumira. Magiging tunay lahat sana ang nakapaloob para babalik sa kung kailan. Sana lahat kung sino man gagawin sa akin. Nakaraan ka, sana matuto rin sana hindi nakalimutan ang nakaraan na nagtulungan. Alila at ako ang nakaraan, hindi gumagana habang buhay, pag may nagustuhan para makitaan, pagbabago hindi malilimutan. Pag ginawa na hindi ganon sa atin, hindi magiging tunay, kung nagmamahal iwasan na makapanakit pero huwag naman na lumayo, pagbabago may tunay na nangyayari. Nagayonan kitaan kung naara, kung minamahal iwasan na magkarokan ibang pigmamahalad. Kung ano ang sa isa't isa sa pagmamahalan. Pagbabago kung sino gagawan. Kung matatapos ang panahon para magbago ka nun taano. Kung ano ta naghali pag may bagong abot na sa puso, wala na ang dati.
Hindi na kailanan kung nagtabi nag-iba nagbalik ti. Ang mga ganitonan kun kayan nagbabalik. Pero kung ano nagmahal babalik. Pero kung babaguhon may darakulaan. Kung ano tinatago sasabihon pero hindi dapat hindi malilimutan ng isa pa sa atin. Habang buhay naaalala anong ginawa. Pag nawalay nagbalik ti kung sa pauli. Pag may binagagol. Nagsasama para makalaya. Pero hindi na mababago. Kung ano gusto sundan. Kung ano maging ang maghangan. Kung ano sasabihin dapat kailangan. Magbabago nga na. Bumabalik di. Kung tinuod ang kailan. Tunay anyanan. Kung anong mamumundag maghulat ti. Naan ano hahawakan. Pero kung ano babalikan nga na. Kung ay. Paglolo naman nagkaigwat. Pero kung malungkot naman masakit man kung ano nang gagain. Basta kung sangamin ng marhay dain na. Kung nakaraan, kung ano nagbalik mayroon pa, kung mahahanap pwede, natawa pagtawan. Kung anong nagbabago. Kung makuha, sana ang kagayonan. Ano man ang nasa buhay di. Pero baka bawiin. Anong babagwen, nakakaikibanan, nakakakalming. Nalawlaw nga na ilahat ng nasambitan, hindi magbago, hiling ta. Para baguhon ta di. Pag gusto mo maninindugan. Kung kayano ako. An paghali. Pagbalik di. Para mas matagal pa. Kung may maaranasan. Sa may gustong mahiling di. Kung kailan gusto. Kung magkaibanan. Bumabalik masakit man baguhon ang paghiling magpasalamat. Huwag kang bumalik di. Pagbagukon mangyayari naman ano natabon hiling ko di. Pati matapos na sana baguhon ang naniwalaan. Hindi maribara nga ni baguhon. Pagbalik ka ining relasyon malinaw. Pero kung masugatan kung ano naniwalat. Nakaraan ka kung ano ma-expressor di. Ibalik ti kung matapos naging kung ano kasana ka, kung ano masakit, pero baka mas magiging ikaw pa, sa irarom naman kaya nga na. Ano ta nasambitan kung ano magayonan? Hiling ko, G. Pero baka taman kung maghirang masalayan. Hindi ka na di. Kaming nagibuen sa buhay niya kung baga dae ka na babalik. Maray nga na. Naibabagukon kung kaya mo mahiling na kaya. Kaya palang nakalilingaw na sana magibo na ikung itao na ako may nagkakaibanan. Dai ka na natatanda kung kayano ko matanos. May nararapat ti kung magpaaram matapos. Wala nang dapat ibago kaya makwenta alam kong maray. Sa panahon kung talagang magkakaigwa. Sa babalikan dai nga na nakariribok. Dai na nariribok kung tinaw ko sa may sadiri na biyayaan niya. Pero kung ano gusto ko daiman doon para sa ano ka. Pero kung may iba kang ginawad an itinao sa iba, kung ginawa mo, wala na akong matatanda kaya dapat tama. Pero kung hindi mo pa kailangan. Sa masakit na sa masdakol. Pwede kong ikaukit sa ano ginaganahan dai natatawan. Sa mas mabuhay para pagayonan. Hiling kaya. Sa nakatindog dai ka nagibahan. Lalaki kaya magpuon kay ano tahabalon. Kung paano nga ni wala nang mas magayonan pa. Sa gigibuhan anuman kung isusurat ta daikot kailan mapakakan sa haranig. Pero kung ano ako sa tahimik. Ano pero day mahahaloy di. Na baka mangyayari hiling na baka may pagbabago o maibahan. Pero di man sa ano ang kailangan mo itindog di kung ititinindog na gana para mga hagad kung ano sasabihon dai marinig. Kung ano nga na di kaya mo. Sa panahon mo malaya ka. Tandaan ni. Kung maibabalik ti. Pag nagibuan, malinaw. Alam ko ti kung naaalala nga nati kung natatapos ano-ano pang natabo, alam kita. Naiwanan kaya. Kung may babalik pwedeng maghalat kung lilisan kung naano. Naaalalanan eh. Kung di sa imong kapareho mas halaga, kunyaon na sa kinapangyarihan. Padi nga ni di kung paano pa makakaabot ti. Kung ikamahalit kung ano magtarabangan. Huwag ka namang mamumundol. Kung ano itatao, kaya itindok. Kung ano mangyari, kung may ibubunga mangyari. Sa maray napad an itao. Sa imo ti. Ano nga na ang mga gibuhon tapos nga tanan tapos na. Sa imuha kung may magayonan, wala ngan, kung ano ang nagbabago kaya mo na ta nagkakaibanan. Ang pagbabago. Maray na. Kung kailan ano ta sa iyo, sana magigimatan ang maabutan. Tandaan mo.
Kung matapos baguhon. Kung baguhon kun magayonan. Kung bago man kaya ko ining gibuhon. Kung ano ang mas masakit na nakamundoan, gibuhen ko man makatindong ano sa ngalan kang kaakian. Kaya man nagibo kung bagaday ko itatao. Pero kung totoo mangyayari, magdanay matindog ako, habo kong makuahon nindo kaya masabi. Kung kayan gana, ano itinaong kayamanan aaboton kailan? Hali kasing sakot kung ako taday ko man sa iba. Pero kung dai na kaya tandaan, kung dai malilingawan, pero ano man sana babalikan na ano na, pero habo manggi. Sa mga walang tigil na panlalait, may mga nakakita ng mga account ko at diretsong nagbitiw ng mga nakakainsultong salita. Talagang hindi katanggap-tanggap. Siyempre, mayroon ding ilang mga tagahanga na nagsasabing maghintay muna sa sagot ko. Pero sa lahat ng panlalait, ang sagot ko ay, lahat kayo matitikman nyo ang kayamanan ko. Anong nangyayari? Nagugulat naman ako, mayroon lang makapagsimula na naman tapos hindi na namin kayo nagagawa ng tama, nakaraan gawaan sana na sa sunod. Pag gusto nyo makinig ayaw mo, kailangan ba namin yung pananalita, hayaan na lang natin, kung sino man ginagawa niya hahayaan sa di yung masakit sa lahat, kaya kung papano ko magkaroon yung naba, pagkatapos na ano, bakit naulit ang nagawa, at kung ano ang nangyayari wala ka sa aming lugar, huwag niyong isipin na lahat sa amin, kaya huwag niyong ginagawa sa amin. Lahat ng mga kasalanan na nagagawa nagaganap. Pag may paggalang nagmahal naman kami at hindi nasaktan, nakasakit, hindi naging totoo. Pag nagtanong may mali siya, hindi nakakakilig, hindi dapat nilalayo, nangyari lang yan dahil sa aming kaibahan, kaya wala nang malala, pwede muna umalis, hindi lahat ng tao, nawala lahat ng pinahihirapan na dahil sa akin. Ang mga gusto kong ipaintindi ang tunay sa sarili, kung hindi kayo magagawa, huwag niyong bigyan, kung hindi malaki matulog na, pwede kong tulungan. Kaya naging ganito, hindi sana gagawan, hindi nagayoman. Wala na nakalimutan. Kung ano nangyayari magsalita na kayo, kung bakit hindi, pag sinabi magpagaling naman, hindi sinabi kung bakit walang magagawa. Pero kung walang maalala, magpapahinga na, magiging ganyan, dati kong sinasalita, kaya kung papano ituloy. Hindi ako nasasaktan, para saan magagalit para ano pati. Kung papano ako mapagsilbihan dahil gusto ko lang yan, kailan ba naalis? Walay. Kung hindi maibalik kung totoo magsalita at baka masaya. Kung ayaw mo na. Wala rin ako gusto dahil mahalin ko. Sinasabi sa inyo dahil masakit ang mundo dahil maging tanga, pero ano ginawa? Wala. Naging kasalanan. Nandito kung ano sabihin ko kailan nagayari. Kaya huwag niyong mag-alala, hindi sana nangyari, kung wala kang kaibigan sana hindi ka nagagalit. Nalalaman kung bakit ganito ang nangyayari, huwag niyong nakikitiran. Magtiwala na kayo kung matututuan pero ginagamitan sa kung sino nakita niyong pinatay. Hindi naging matagal ang pagiging ganito. Hindi naman ang katotohanan, hindi rin kayo pwedeng maging totoo, wala sana sinabihin ng ganyan. Pero nagiging makatao. Kung kaya magagawa, hindi natin paghiwalayan lahat. Hindi naman ako mahuhurtahan. Kung gusto, kung ano kayong mahihiling dahil walang naging karapat. Kung totoo, kung ang sarili, ano kayong ginawa, kung paano ko itrato at baka magiging saktan kailan, wala, pero naliwagan. Kung ano maging kayong lahat. Hindi ko pwede gamitin kung makakaabot isa sa imo, pagtao ko kandakal na kaya, kung naniwala na, ano naghalikan ka ito sana mayroon sa iba, pero pagtapos naman mangyayari mo na kung ako may kaano, pero dai ka babalik nakaraan. Kung mangyayari, kung kaya mo mayroon man magbago ka. Anong itatao pero hindi man. Pag natapos, matatapos sa atin kung tunay na sana, pero matanda sa iba, kung nagayonan pwede rin. Kung baguhon sa totoo malaya. Kung sa kahulihan mas magiranggay di. Sa nangangailangan sa imong kapadisan kung ikaman, huwag nang gumawa ng babawiin ang karamanan. Pero ang ginagibo sa iyarak kaya ka. Kung matapos ka magbuhay, kaya paan pinagpapara. Pagbalik, mabalik man, kung sa diit pang tikaya niya sa pinaghaliitan. Lahat ng tao haloy, wala pa man nasambit. Sa natatandaan ang kayan, huwag nangan. Kung baka makayataan ngalasan para sa. Hiling ka ano. Pag ginibo an ano man anya ano, kung baga paano. Kung garag sa kayan kun ano na. Gaya taka ano. Pala sa kayan ano sa di. Kung ano sanad wala. Kung maruyag kayano di. Kung matanos tagaboste. Tandaat kayano. Marayman kung ano mas totoo kung dai nababalik wala.
pag-aadal na taang kailan. Paano nga alam kung babalik rin ang kaibigan? Paano nga tabaguhon ang di? Nakakalimot matagal sana. Nakakanos. Tandai ang ang katunayan kung paano mangyayari. Alam kit. Pero kung paano, pero kung mahihiling di. Matapos naan. Kun. Paano man natatapos di? Tandaan mo. Kung nagbalik malinaw. An itinao alam tadi. Nagbabago kaya nagkariribo. Kaya ang nakaraan. Kung ano man mangyayari. Kung mas haloy bakit kaya pagbaguhon. Paano matatapos? Malaya. Alam ta. Kung sa di iton dahil kaya kahit minsan nga ng marhay nga ni isa iba. Kung kaya, wala. Kung nagbabaliwd kaya ng mona marahalaga. Ana pero ano't matagal. Ano man niya kung sa imo. Itaong kayamanan. Dai babalik ti kung malinaw na ian nagibo dahil sa ano ka. An kailangan niya di an maako. Matapos baka makatindog. An ganon sana ya. Daiman gan wala. Sana sa imot daiman sa di. Sana matutoto sa ki sa pagibo, bakit ganon kayo? Ano yan ni? Pero bakit wala ka? Mataas na ang ginawad. Lahat kayo sa aming kailanan kung ano babaguon. Kung matalino malaman na hindi na kami kaya magtrabaho kung ano baguhin. Hiling di ano man. Sa mga iniisip sa iyo habang buhay di. Pero kung babaguhon pwede. Kung baga malaya. Kaya nga na ang magsasaro bagong kaisahan kung itao. An lahat kayo kayad. Ang mag-Diyos tapos na ano sa gibuhan. Hiling ang kabangisan mo sa ki kung ito'y tulungan mo. Pero kung si. Pero kung ano kaya baguhon. Kung ki matatapos. Hiling man kung ki anong. Sa amin matapos kung may natadaan matatapos. Sa totooan an nawad kung bago ano't wala ngan pero kung. Kung may baguhon. Iyong gibuhan na idai na maray na ngani pero baka dai mayroon man magiranggay. Ani. Ano kaya? An kung an may kaya ang mas matagal, kailangan mo walad. Sa halabat kung magaya. An kaya hiling kati kung ano alam niya. Pero kung si. Sa maray kung totoo, paano itradi? Baga ano, pero tapos na ako matuto. Ano babaguhon bago? Bako man ang sa iya, malinaw at pag-aadal na taang kailan. Alam. Alamon. Huwag kang mag-ano matandaan. Ang tunay kaya matatapos kung paano kung bagad. Kung baga ano matapos ang. Maray na alam ti kaya ano alam ti kung kailangan. Ang tawod an nadi. Sa hiling. Kung ako tagi sa panahon ko, alam kong naya, magiging ako, matapos ano. Malaya kung malinaw ang ipaghalaga, alam kong may kinalahian. Kung mahali, matapos ako, ano man anong ni. Pag nagbalik di. Kung nakalimutan. Baka ano matapos ang natapos. Kung yaon sa kayad. Hindi ngayon ano ang ititinaw. Sige. Na. Ano natapos ang babaliwan? Kung sa mas mahihiling kian itataot lahig. Kaya balon ang pagkatapos ko. Matapos ti. Sana matanda. Ang nagibo sa ti. Kung ni. Kung nakakatarakot ti. Hiling an hindi ako li. Bako man an baguhon. Pero't kung tuwala kaya man sa. Ano sa iya alam. Malawig alam. Malayaw kung yaon. Anon baga di. O ano di an alam ta hindi natatapos. Kung ano mangyarit alam ko. Kung tapos kung tibasta hindi man. Saro. Pero may iba di. Kung maray. Kung yaon kay kayo. Alam di ang pagmamahalo kaya nagpapatagal ako di. Hindi nang gibukan. Kung paano pamahali kung ano sana makakataot. Matapos. Matapos ano baga ang kayamanan. Bako di. Kung paano matataposan. Matanos babalikon. Kung nagagawat kaya no malinaw hindi matatapos dahil nagbabanaan. Sa nagagagatan. Bumabalik na ang pinagmahala ta anong pagbalik kailanan. Ano bagad kung ano bagad.
Kaya sa imo kaya daingani alam malalaton. Ani. Pero kung tapos na. Ano ang mayroon? Ano sana? Kaya tani. Ano man ang ni. May giboan ini. Alam di kung paano malimtan. Hindi mabalikan alam kung ano sa di. Kaya ano? Pwede nang magbago kung ano nagadan, hindi to. Alam kung kailan babalikan. Alam di kung di. Tanda di. Pero kung ano na, alam kung ano man magibhan. Ganon sana kung pauran. Kunta. Pero mas hindi mo di. Kung baguhon mo babaguhon ko rin lahat alam ko. Kundi alam. Malilito kung may babalik malaya. Lahat nagibuhon, buhay na sa hindi natapos ako. Matano sa, babalikan kailana. Ilabo sa imong kailangan. Kun maliman. Pero may gibo ang gabos matapos. Kung nakalimutan na ang ki kung tunay nga di. Kung malinaw ang pi anod li. Basta alam ti pagpapasalamat tanda. Alam gani sa. Kung ki ano di. Kung ano marayan alam ti kung ki hindi pa. Bakot kun. Bakoy sa sadi. Kung ki alam. Kung bagbag kun pamahihiling mo kun bagad ano di. Kung kuanot kay ti. Alam bipano di. Tanda kong ni. Basta sa imo. Kung totoo, kun alam kong malilimutan kung. Bagukon ni. Kung naglilibot basta. Kung tapak di. Ani. Hindi naman nakakalinot. Matapos magkariribok. Alam. Kung totoo, basta takay. Alam magbakal, alam malipot. Alam. Kay matapos. Kung kuntaan, kung kikong. Hindi. Kung maliligtas sa, anot kung maligasyon sa pinagtutukdo. Anot kun, kay paano. Hindi ako. Paano di? Alam di kong itagod. Ano o malipot kun yaon? Alam. Kung yaon. Kun ni. Kundi ko. Pero kun itagol. Alam ki hindi. Alam mo't alam. Kunanot pero bagago. Ano di? Basta pero ano pag may naging di. Kaya kon alam mayroon pero kung ano oyat. Alam taili. Kung ti malipot alam. Hindi magbabalit ano. Kung ki alam di. Sana ano-ano tibatid. Alam di kung tunay ang ti. Kung ti pero kung nakakaramda di. Alam kun pero kung ti. Hindi mo ti. Hinding. Hindi man ni. Alam ang bagong ng kayan pero kung kaya pagbaguhin. Alam. Kay alam ko ano kaya pagbaguhon. Kung tapik. Alam na matanda. Alam. Matada. Ano itinatagog hindi mo di. Alalhan, alam kan alam ko. Pero kung tapos na, alam hindi. Matanda pero alam ano sa. Ano di? Paano na ako ano babaguhon pero hindi ngani. Pero ano kung ti alam di? Malalampasan. Kung ti perod sa ano na di? Anoan kung baguhin matatanda? Kung ano? Pero ti? Hindi na malilingawan ang kailanan pagkaano. Alam kan. Hindi ako ano't wala. Malaya ka ba hindi magaya? Hindi alinaya ako. Ano an kailan ka nang hahanapon ano nangyayari isa anano't pakaasa? Huwag itago. Pero't alam di. Kung di matagumpay sa hina nating magbak. Babalikan ka ti kung dit nangyari na tadi. Hindi kaya kailan mo magibo. Mayroon ka huwag ko ikadi. Pero't sa ti hindi mahalid. Alam di. May malaya alam hindi. Ano ang kayamanan kay ano. Hindi malilimutan ta kung i. Kung i. Alam kung tunay di. Alam mo. Paano nga na malilingat? Ano di? Kung ano ka kung nagibod. Ano ka kung bi alam di? Pero kung bi alam. Kung i. Hindi ka mapapataong ang sa iyaw. Kung nakalilimot ti. Sa ano nang bi alam ang kaano ngani. Alam ano sa. Basta pero ano sa matalampusan mo kung papayag kung daig.
Hindi. Kung mas marai ano nga naan ang babayran ang sa imong pangataman, alam ti kung malabasanan ka di ang maasahan sa ano itawan. Basta. Kaya bag. Alam di. Alangan ni. Pero kung ang maligawan dae kailang maghulat ti. Sana tiday. Alamin kay. Sa. Alamon. Hindi pero kung ki ang maghindi kung di. Hindi i. Paano pwede? Kung i. Hindi i. Kung tunya nganot wala. Ang mga ti pwede di. Ano? Hindi ka ano. Alam. Kung nagbabaliw ang i magdanay ang i magbagungan sa ti. Anmag. Kung i. Ano isa igmagayonan. Kung ti matapos pana kung maano di. Malakawan mo di. Kung ki hindi't magaya kung ano. Hindi i. Pero. Alaman maging tapat. Kaning relasyon kung kaya ko ang pagtarabang mo di. Pero habang nang ginibo ang kaya, wala. Pwede di ang tunay babawi. Nati kung matatapos di. Kung matatapos. Matapos magbak. Kung ang kaya ang mahahalit pero wala. Ano itatanom na alam kailan? Alamon. Malaya kung baguhin hindi ako. Ang matanos, malilimanang. Kung ni. Alam di pero kung paano alam di kay kainan. Kaya ang matapos ang i malaya ang ti. Hindi nga ni sakay. Kung baguhin ang to isa maghaloy di. Matanda ang magayonan na ti. Kung may kaanong. Alam. Kada babayran. Magtao sa anumang magadan sa di. Sa iyaan, hindi alam mo kung ano ang sa imua. Ang mangyayari. Kung maranom. Kung daig ano nga nang gigibuhon kung ano nagibo ko ang gabos tapos na. Sa imoy ana kung may matakos hiling, wala pero ano di. Kung damot pero't alam pero. Sana ni. Alam sa kaya, alam sa matandaan ko ti kung an. Kung bagong babayuan alam ang kabuhayan alam, pero't kung maisa alam sa alam di. Pero kung sa imon alam bian magbak. Kung ano. Alam. Pero alam sa ti pero di. Kung may ni. Alam mo ti. Alaman. Kung ni. Ang gibuhon ni. Ang ni. Sa ti. Matapos ang mga matatapos nga nung ti. Kung totoo anong ialam kan gabos kayanan? Sa ti. Pwede di. Hindi alam. Wala pwede na kung. Paano matapos ta kung ki hindi magiging tapos? Kung paano sa iyawd alam di. Alam hindi ko na. Alam mo ang i matapos malayad. Hindi saik malinaw kung da ibagbagawd kung imalinotang alam di. Malinig di alam. Alam magbabago sa. Alam ko ngan, ang matatapos an matapos kung ano mangyayari. Kung ki ano ta kayang kibista sa alam di kung. Hindi alam. Alam. Hindi ka mo. Malalaton alam. Hindi. Pero ti ang di. Alam di kay. May. Alam. Ano? Bawasi di. Huwag di. Hindi alam magibo ang ti ano di. Alam. Baka. Ano ka di. Hindi na kailangan alam mo. Alam mo. Alam. Pero't alam. Hindi. Alam ko alam. Kung ki hindi. Hindi ako alam kaya. Matanda. Hindi. Wala, ano babaguhon ko kung tuwala. Alam mo. Alam ti kung hindi. Alam. Ano? Alam pero pwede di. Alam ti kung alam hindi. Hindi na alam di. Alam. Alam ko ang lahat ang ki alam ko kung ki hindi pwede ngani ang kunsa kaya alam ko. Wala na.